Ang totoong charity ay yung galing sa puso na pagtulong sa kapwang nangangailangan, without taking any credit, at hindi umaasam ng kabayaran dahil ang hangad niya lang talaga ay tumulong na ayusin ang buhay ng kapwa niyang nilalang. Mabuhay, at welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko ang mga kaganapan sa aking munting charity program. Ito ay patungkol sa aking maliit na negosyo o investment, kung saan ang income dito ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung ready na kayo, ihanda na ang kape at umpisahan na natin. Kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi po ako mayaman, at kagaya ng karamihan sa atin, ay super tipid din ako at namumuhay ng simple para lang makatulong sa kapwa. Pero paano nga ba nag-umpisa itong aking charity program? Well, ganito po yun, isa po ako sa mapalad na nakapagtrabaho at namuhay dito sa Canada, under the Skilled Worker Program. Okay na sana ang buhay ko dyan sa Pinas dahil isa na akong government employee, pero when the opportunity knocks, I packed my clothes, fly to Canada, and never look back. Pero ang unang 10 years ko dito sa Canada ay parang walang nangyari. Namuhay naman ako ng marangal, nabibili ko lahat ng gusto, pero wala akong naipon at higit sa lahat, parang may kulang sa buhay ko. Kaya noong taong 2015, ay nagpasya akong ayusin ang aking buhay at gumawa ako ng complete overhaul ng aking lifestyle. Yes po mga kababayan, ang taong 2015 was the turning point of my life. I decided to start saving and investing. At upang magawa ito, nagpasya akong mamuhay ng simple, with a minimal budget na kalahati lang ng aking sahod. So, ibig sabihin, yung 50% ng aking sahod ang siyang gagamitin sa aking pang-araw-araw na gastusin, at yung another 50% will be invested in the stock market. Noong una ay nahirapan akong mag-adjust sa simpleng pamumuhay, pero di kalaunan ay nasanay din. Sa katunayan, kung ano yung lifestyle na inumpisahan ko noong 2015 ay yung pa rin ang aking pamumuhay hanggang ngayon. Samantala, patuloy din ang pag-i-invest ko sa stock market, at di kalaunan ay meron na rin akong regular na income na nanggagaling sa aking investment. With an improved cash flow, di ko na namalayan ay regular na pala akong nagbibigay ng donation sa simbahan at iba pang charitable organizations. Dito ko rin na-realize na ito pala yung parang kulang sa aking buhay, ang tumulong sa kapwa. Di kalaunan ay nagbibigay din ako ng tulong sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas. Kaya at this point ay napagpasyaan ko na, kung ito man ang ibinigay ni Lord na mission ko sa buhay, ay aking tatanggapin at gagampanan sa abot ng aking makakaya. Kaya noong taon 2023 ay aking inilunsad sa aking channel sa YouTube ang programang Investing for Charity, kung saan ang aking kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Samantala, ito na po ang update ng aking charity program sa taong 2024. As of July 31 ay meron nang naipamigay na tulong financial na nagkakahalaga ng 453,500 pesos, kung saan 32% ay napunta sa housing o pabahay, 20% sa edukasyon, 17% sa emergency, 6% sa health, at 12% sa iba pang pangangailangan. Sa table na ito ay makikita nyo ang mas detailed na distribution of funds kada buwan. Makikita din dito na sa buwan ng July, malaking pondo ay napunta sa edukasyon. Ito ay dahil sa pagbubukas ng klase kung saan marami ang humingi ng pangmatrikula, pambili ng school supplies, at pati na rin gastos sa brigada. In terms naman sa distribution of funds by region, makikita dito na may bias ako sa Cordillera Administrative Region dahil ito ang region namin. 64% ng pondo ay napunta dito, 15% sa Region 4A, 10% sa Region 2, 8% sa Region 6, at 3% sa Region 9. Sa table na ito ay makikita ang detailed na distribution ng pondo by region. Makikita din dito na unti-unti na akong nag-e-expand sa other regions kumpara noong last year, kung saan nakakonsentrate lang ako sa aming region. Well, yun lang po mga kababayan ang update ng aking charity program. Humihingi po ako ng paumanhin at pag-unawa sa mga taong di ko napagbigyan dahil kulang na kulang po ako talaga sa pondo. Sana ay nalutas nyo ang inyong pangangailangang financial sa ibang pamamaraan. Mapagpalang araw sa ating lahat at laging tatandaan na sa charity, it is not how much we give, but how much love we put into giving.
Mabuhay tayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Adios.